morning po sa bawat isa. Batiin nyo naman po yung katabi nyo. Ayan, maganda ka pa sa umaga. Ayan yung nasa likod. Kung hindi nyo po kilala yung nasa likod, magpakilala po kayo. Kawayan nyo sila. Ayan, napaka ganda ng inyong mga ngiti. And I am so excited po, no? This is my first na tatayo dito sa harapan upang umawit sa Panginoon. And tunay nga po na nakaka-excite every Sunday. Para siyang episode sa Netflix, no? Yung mga pinipreach, yung word na nai-share, na ibabahagi sa atin. Sino po yung every Sunday excited dito na mapakinggan kung ano pa yung revelation, no? And alam ko po, nakita nyo na or alam nyo na yung iba sa atin, alam na, no? Yung topic ngayong Sunday. And it's about gracious or grace of God, ne? Our gracious God. Na I just wanna share po in 1 John 2 verse 1 to 3. Sabi niya dito, "My dear children, I write this to you so that you will not sin. You will not sin." That's the objective of God. But if anybody does sin, no, alam na po na magkakasala pa rin tayo. We have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for our sins, but also for the sins of the whole world. We know that we have come to know Him if we keep His commandments. So ayun, no, meron po siyang advocate daw sa Father, no, na kapag nagkasala tayo, Dad, sagot ko na yan. Dad, sagot ko na po yan. Akin na yan, no? Dahil nang namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, no, sinagot na po niya tayo. Ne, lahat ng mga kasalanan natin, hindi lang sa akin, hindi lang sa iyo, kundi sa buong sanlibutan. Ne? And yun nga po, no, hindi yun parang license natin para paulit-ulit tayong magkasala. Dahil if we know the cost of grace, no, we will not pursue sin. Rather, we will pursue Jesus. Hindi na po natin magiging license yung paulit-ulit na tayo ay magkakasala. Kasi sagot naman pala tayo ni Jesus. Kasi ligtas naman na pala ako. Hindi po. No? We will no longer, wala na tayong amor sa kasalanan magmula nang tinanggap natin si Kristo. And bigyan niyo po ako ng pagkakataon na ma-share itong kwento na ito. No? Merong isang teacher, kinausap niya yung isang player ng football. Sabi niya ganon. Yung player ng football na yon, isa siyang varsity sa isang campus. Sabi niya, John, sabi niya, ilang push-ups yung nagagawa mo? Sabi niya, I can do 200 push-ups every night. Sabi niya ganon. Tapos sabi ng teacher, kaya mo ba ng 300? Ay, hindi ko pa po na-try. Pero, sige po, ta-try ko. Sabi niya. So, sige, meron tayong deal, sabi ng teacher. So, sa next class natin, sabi niya, magpo-push up ka ng 300, sabi niya. Nag-deal po sila. So, close deal siya, no? So, the next day, yung teacher po, may dala siyang donut. Siguro Krispy Kreme yun, o kaya Jayco, no? Jayco, baka naman. Ayan, no? Ang sarap-sarap. Tapos ngayon, yung sa class, for example, sabi po niya, oh, Jam, mag-push up, ay kaya mo bang mag-push up? Sabi niya ganon. Pero, hindi niya pinag-push up si Jam, bagkus binigyan niya ng donut. Sabi niya, mag-push up si John para sa'yo ng 10. So, ayun, binigyan niya ng donut, nag-push up si John. And next din po, sabi niya, Je, bibigyan kita ng donut, magpo-push up ng 10 si John para sa'yo. So, ayun po, to cut the story short, lahat na nabigyan na ng donut. Tapos merong isa, si Wendell, ayan, for example, si Wendell, sabi niya, kaya ko naman pong mag-push up. Sabi niya ganon. Hindi ko po matatanggap yan. Sabi niya, hindi, sabi ng teacher, this is a deal. Sabi niya ganon. Whether you like it or not, si John ang magpo-push up para sa'yo. Pero, sabi niya ganon, kung ayaw mong tanggapin, sige, iiwan ko yung donut dito sa upuan niya. So, ayun po, no? Lahat na
Tapos ngayon 300 na yung 300 na yung students na pupush up ni John. So, ano po yung dito? Ano po yung takeaways ko? Dito sa sa story na to. So sabi niya dito, the donuts were already paid by John. Whether you accept it or not, it's already there. You cannot enjoy the donut if you do not accept it. No? But you will surely say that the donut tastes good if you just accept what He did for you. That is grace. Ne? Sana po nakuha niyo yung kwento, no? Na si Jesus ay namatay na para sa atin. Ne, wala po tayong ginawa. And that is the reason why we are all here. Because of the grace of God. Sabi ng salita niya, you have been saved by grace. Isn't it amazing? Amen? And if we know the cost of grace, no, it is personal sa atin. No, paulit-ulit po siguro natin naririnig yung grace, but no, alam ko natatagalan na po, meron nang nagbibilang sa akin kung ilang minutes na. But I know, no, na tayong lahat, it is personal when we hear the word of grace. When we hear the word grace, it is personal, no? And we want everyone ngayong umagang ito na namnamin, no, kung ano yung ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. And ngayong umagang ito, dadagundong po ang papuri, ang pagsamba sa ating buhay na Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Salamat, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Tayong lahat ay may pupuri, no, may tuwa, may galak at may saya. Hallelujah! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa, may galak. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Isa pa, awitin natin na may galak, may saya at may tuwa. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid
Nagundong ng papuri, tanging sa'yo lamang. Nagundong ng pagsamba, tanging sa Diyos lamang. Minsan pa, nagundong ng papuri, tanging sa'yo lamang. Nagundong ng pagsamba, tanging sa Diyos lamang. Di ako titigil sa pagbahagi ng mga gawa mong kaakang-akang. Di ako titigil na ibahagi ang kalayaan na kamtan. Aking lakas, itanong ko at isasayaw ko sa iyong presensya, O Diyos. Ang aking kamay, wawagayway at ipapalakpak sa kalayaang natatamo sa iyong presensya. Ako'y may kalayaan. Salamat, Panginoon, sa kalayaan. Hallelujah. Minsan pa tayong lahat ay umawit para sa Diyos. Nagundong ng papuri, tanging sa'yo lamang. Come on, church. Lift your voice. Nagundong ng pagsamba, tanging sa Diyos lamang. Nagundong ng papuri, tanging sa'yo lamang. Nagundong ng papuri, Nagundong ng pagsamba, tanging sa Diyos lamang. Di ako titigil, Panginoon. di ako Titigil sa pagbahagi ng mga gawa mong kaakang-akang. Di ako titigil na ibahagi ang kalayaan na kamtan. Aking lakas, itatalo ko at isasayaw ko sa iyong presensya, O Diyos. Ang ating kamay, wawagayway at ipapalakpak sa kalayaang natatamo. Ang aking lakas, at isasayaw ko sa iyong presensya, O Diyos. Ang ating kamay, wawagayway at ipapalakpak sa kalayaang natatamo sa iyong presensya. Ako'y may kalayaan. Hallelujah! Walhatiin ka, Ama! Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo. Wala kang katulad. Hallelujah! Jesus. isasayaw ko sa iyong presensya, O Diyos. Ang aking kamay, wawagayway at ipapalakpak sa kalayaang natatamo. Ang aking lakas, itatalon ko At isasayaw ko sa iyong presensya, O Diyos. Ang aking kamay, wawagayway at ipapalakpak sa kalayaang natatamo. Ang aking lakas, itatalon ko at isasayaw ko sa iyong presensya, O Diyos. Ang aking kamay, wawagayway at ipapalakpak sa kalayaang natatamo sa iyong presensya. Ako'y may kalayaan. Hallelujah! Lord, we praise you, we worship you, Lord God. Salamat, Panginoon, sa inyong dakilang biyaya. Salamat sa inyong kabutihan, O Lord God. Salamat, Lord God, sa tagumpay, Panginoon. We thank you, Jesus, with all of our hearts, O Lord God, and we worship you for who you are. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad. Lord God, wala kang kaparis at hindi ka nagkulang kailanman, Panginoon. Naririto kami ngayon, O Lord God, buong pusong sasamba sa inyo, buong pusong magpupuri sa inyo, Lord God. Dahil sa inyong kabutihan, Lord God, dahil kung sino ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus.
Oh, we praise you, Lord God. Hallelujah. Come on, church. Let's feel the presence of the Lord right now. Thank you, Jesus. Oh, we sing the victory, oh God. Oh, we praise you, Lord. We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we sing.
Yes, Lord God. Truly, Lord God, kayo po'y sapat sa aming mga buhay. Dahil, O Lord God, ginawa mo na ang lahat para sa amin. Inibig mo na kami noon pa man, O Diyos. Patuloy na pinapadama mo ang katapatan mo, ang pag-ibig mo, ang pagmamahal mo sa amin. Kaya, Lord God, sa buhay po namin, sapat ang biyaya mo sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Kaya hayaan mo po, Panginoon, sa buhay namin. Patuloy naming makita ito sa buhay namin, kung gaano mo kami kamahal, kung gaano kakabuti sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, dahil nandito kami sa inyong harapan, dahil lamang sa inyong biyaya. Dahil we have a gracious God. We have a God with a compassion, with mercy. We have a loving God. Father God, salamat po. Maraming pong salamat. Salamat po dahil alam po namin, Lord God, nandito kami dahil nilinis mo kami, pinatawad sa aming mga kasalanan, pinawalang sala. Salamat, Father God. Lahat ay ginawa mo. Wala kaming ginawa, O Diyos. Inihanda mo ang lahat. Lord, mananampalataya na lang na kami sa inyo. Aangkinin na lang namin ito sa aming buhay. Kikilalanin na lang namin ito sa aming mga buhay, O Lord God. Salamat po, Panginoon. Kaya anuman, Panginoon, ang haharapin namin sa mundong ito, alam namin kasama ka namin. Alam namin, Father God, nandyan na ang biyaya mo. Kaya anuman ang kaharapin namin sa buhay sa mundong ito, walang mahirap. Dahil, Lord, nabubuhay kami sa iyong biyaya. Nabubuhay kami, Panginoon, at sinabi mo, sapat ang iyong biyaya sa bawat pangangailangan namin. Kaya, Lord God, patuloy lang kaming magtiwala, angkinin ang mga salita mo sa aming mga buhay upang sa gayon, Lord God, sa bawat minuto ng buhay namin, tagumpay ang nararanasan namin sa buhay namin. Upang na sa gayon sa buhay namin, Lord God, mas mangibabaw, Father God, sa buhay namin kung sino kami, kung sino na kami at kung sino ang Diyos na sinasamba namin sa aming mga buhay, na ikaw, Panginoon, ay mabuting Diyos, ikaw ay makapangyarihan Diyos, ikaw ay tapat na Diyos sa aming mga buhay, O Lord God. Purihin ka, Ama, pasalamatan. We give you the highest praise and the highest adoration in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon. Hallelujah, we worship you, Jesus. Amen. Kapag po iniisip natin o inaawit natin kung gaano kabiyaya, amen, kapag mahal ang ating Diyos,
mamamangha ka po talaga at hindi kailanman nagkulang ang ating pong Panginoon. Ang sabi po ni Paul sa Philippians 4:19, it is the same God who takes care of me shall supply all your needs according to His riches, glorious riches in Christ Jesus, sabi niya po, no? So, it is the same God who takes care of us, amen? Kinakalinga po tayo ng ating Diyos, hindi po may pagkakailayan, amen? Ang Diyos po ay patuloy na nakatunghay sa bawat buhay po natin, amen? At sabi niya po, siya yung magbibigay, no? Mula sa kanyang biyayang hindi nauubos, mula sa kanyang pagpapalang hindi nauubos. Tayo po pwedeng maubos eh. Amen? Nauubusan po tayo. But when you trust God, amen, kailanman hindi po tayo mauubusan. Dahil ang Diyos po ang siyang pinagmumulan ng lahat. Hindi lang po ng material, hindi lang ng financial. Lahat po isusupply o ibibigay sa atin lahat na ating pong Panginoon. More than supply, amen, He is our source. Amen? And according to His glorious riches, not according to you, not according to your work, not according to your position, not according kung ano man po yung tinatangkilik natin, it is according to His glorious riches. At doon po tayo nagtitiwala, doon sa glorious riches na ating pong Panginoon, na higit pa sa ating iniisip at inaasahan. Amen? Kaya wala pong pagsidlan para hindi po tayo magbigay o magkaloob sa gawain na ating pong Panginoon. It is for us, amen? And it is all about Christ. It is all about God. Hallelujah. Thank you, Lord God. When we think about your grace, Lord Jesus, when we think about your love, O God, Panginoon, it is in our hearts na nagdidesisyon po kami, Panginoon, na manatili sa iyong kalinga, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil patuloy po naming nakikita at kinikilala na po namin ngayon na kayo po ang lahat sa buhay namin at pinagmumulan ng lahat-lahat sa buhay namin, O Diyos. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy pong nagpapakita at nagpapakilala sa amin kung sino ka sa amin pong mga buhay. At yan po ang nagiging puso po namin, Panginoon. Ito po ay nasa kaloob-looban namin, Panginoon, na gusto po naming ibigay sa inyo ng papuri at pagsamba, O Diyos. Salamat sa mga lahat ng ito na amin pong tinatangkilik. Kayo po ang lahat sa amin, Panginoon. Purihin ka po, pagpalain niyo po at patuloy na pinagpapala niyo ang bawat isa. Purihin ka sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Habang tayo po ay masaya nagkakaloob, sa Panginoon. Naguntong ng papuri, tanging sa'yo lamang. Naguntong ng pagsamba, tanging sa Diyos lamang. Naguntong ng papuri, tanging sa'yo lamang. Naguntong ng pagsamba, tanging sa Diyos lamang. Magandang umaga po muli. Nais po naming i-welcome. At maari po bang siya ay tumayo para po makita siya ng ating mga kapatiran ngayong umaga? May I request po Sis Ems de la Cruz, invited by Brother Jonar. Ayan, welcome po sa gawain ng Panginoon. Woo! Woo! Go! And finally, tayo pong lahat ay tumayo! Let's welcome one another. Lakasin natin mo at isasayaw ko sa iyong presensya, O Diyos. Ang aking kamay, wawagayway at ipapalakpak sa kayang katatal mo. Ang aking lakas, itagalaw ko at isasayaw ko sa iyong presensya, O Diyos. Ang aking kamay, wawagayway at ipapalakpak
Yes, good morning po sa ating mga kapatid. Ayan, alam niyo po habang umaawit tayo kanina, no? Yung lyrics ng mga inaawit natin, no, para sa Panginoon is a declaration of His goodness to us, no? Tayo pong mga anak niya. So ang sarap pong awitin, no? Bawat lyrics, ang sarap pong bigkasin dahil ito ay tunay na buhay ang salita ng Diyos, no? Bawat lyrics ay mga declaration ng kanyang mga pagpapala sa atin. Kung ano na ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ayan. Kasi borrowed lang ito, kaya hinahanap ko pa ang ang off start button. Ayan. Sabi ng aking anak, Mami, bakit high-tech na tayo ngayon? Why don't you use our iPad? Dalawa yan, bakit hindi mo gamitin? Dahil ako po, hindi na ako na-use na although na nagto-talk kami, everything is provided, no po? So, ngayon, wala po akong spare time, puro may nakalag na. Hanggang April, wala po akong moment na nasa Angeles City. Kaya umalis ang aming superintendent at dumating ang bago. Hindi ko po sila nakita, naihatid o ano, no? So through text na lang po ako nagpasalamat. At maging ang aming assistant superintendent ay aalis na rin. Lilipat na at may bago tayong assistant superintendent. At wala din po akong opportunity na maihatid ko sila at ma-receive sa ating division. Because next week, sa Cubao, no po? Nasa Red Hotel, Cubao ako for 1 week para po sa consultation ng mga science program sa buong Pilipinas. At isa po ako sa representative, bali dalawa lang po kami, ang ating regional supervisor at ako po yung magre-represent ng division, ng lahat ng division. And after here po, mamaya lang, pupunta ako ng Candaba para i-represent naman ang mga team ng mga supervisors para po doon sa aming mga social obligations. So talagang wala. Subalit alam po ninyo, sa pamamagitan ng mga ganyan, nakikita ko kung sino ang Diyos sa buhay ko. Kung sino din ako sa ating Panginoon. So nakikita ko what is my status now, no, in the Lord. So lalo pa po natin palang makikita, maa-appreciate. Sabi nga ni Sister Irene kanina, nauubusan tayo, yes. No? Nagiging short yung lakas natin, yung panahon natin. Minsan hindi natin kayang i-manage kung sa sarili lang nating management system. Pero alam niyo po ba, ang Diyos hindi nagkukulang. No, siya ang source, overflowing. Ano ang kailangan mo, provided yan. Yun nga lang po, it's a matter of kung kinikilala mo ito, kung pinaniniwalaan mo, kung gaano mo siya kakilala. Kaya nga po yung understanding in His Word, kung sino siya, no, it's who He is, yun po ang nagmamatter sa atin. No? Kailangan, yun po yung ating patuloy na stick sa ating mga buhay. Deeper understanding about Him, about His Word, about His good plans to all of us. Ayan. So, muli, ang ganda po ng ngiti natin, ano? Alam niyo po ba kaninang umaga anong na-share ko sa asawa ko? Actually, Daddy, nag-preach na ako. Dahil yun po yung nangyari kanina na naginip ako. No? At alam niyo po ba, na paggising ko, no, kung ano po yung pinreach ko kanina, kung ano po yung parang kulang, yun po yung nadagdag ko kaninang pagkagising ko. Kasi sabi ko, nangyari na. No? At alam niyo po ba ngayon, isang testimony na rin ito, no, na dati nasabi ko sa aming, na-share ko na yung gifts natin, no, ito po yung sa discernment. Alam niyo po ba na lalo pong nagle-level up yung discernment na yon, yung pong gift na yon. Kasi bago po mangyari, parang nakikita ko na. Nakita ko po yung aming chief, yung pangalan niya at nakalagay, CID chief. Nung punong-puno po siya ng worry, isa lang po yung sinabi ko.
nangyari na, naganap na, ikaw ang chief. Kahit anong nakikita mo, kahit anong naririnig mo, manangan ka sa sinasabi ko sa iyo dahil yun ang pinlano ng Diyos. Ikaw ay magiging chief, nakita ko na yan. Alam niyo po ba, umiyak siya. Sabi niya, bawat mayroong nag-feed, minsan nai-entertain niya, pero nandun ako sa tabi niya para sabihin na ang plano ng Diyos ay ikaw. Ikaw ang tatayo bilang chief. At yun po ang nangyari. Kaya alam niyo po mga kapatid, habang nagdi-deeper yung pagkakakilala natin sa Panginoon, lumalago ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Yun po ang nais ng Diyos sa atin. Regalo po yan. No? Kaya tayo po, yan po ang ating naisin sa ating mga buhay. Kung titingnan po ninyo ang year's theme, ito po very attractive sa akin. Nung sinabi po ito ni Sister Noy, nasa quarter 4 pa lang tayo ng 2023, ang sabi niya ang susunod ay, enjoying intimacy with God. Alam niyo po bang ninanamnam ko bawat word? Enjoying intimacy with the Lord. No? Nakaka-enjoy po. Habang lumalalim ang ating intimacy sa Panginoon, mas na-enjoy nyo ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano dati, ano ang ating mindsetting? Mahirap. Mahirap gawin. Ang hirap maging Kristiyano, ang bigat. Yun po ang dati nating mind and heart setting. Subalit, kapag nakilala mo ang Panginoon, ang mind setting na yan at heart setting na yan magbabago at tunay na enjoyment ang iyong makakamtan. At sa aking buhay po mga kapatid ko, this is my testimony. Enjoyable ang mabuhay na kasama si Kristo. Hindi nakakatakot. Hindi po nakakatakot. Very enjoyable. Every moment in our life, you can treasure because God is with you. The Lord is in your heart. Nasa atin si Kristo. At nung nakaraang linggo po, no, kinilala natin ang karakter ni Kristo. Kinilala natin ang karakter ng ating Panginoon, ang kanyang kalikasan. At binigyan po ito ng highlight, yung compassionate, compassion ng ating Panginoon. Kaya nga po, no, patuloy nating malalaman ngayon ang karakter ng ating Panginoon. At ang karakter na yan, once na intimate po tayo sa Kanya, once na nabuhay tayo ayon sa Kanyang plano, ayon sa Kanyang kabutihan, alam niyo po ba, no, na ganun din ang ating magiging character. Hindi po madali. Kaya nga po, nagpapatuloy tayong umattend ng mga gawain na kung saan makakarinig po tayo ng salita ng Diyos. Ang first quarter, tingnan po natin, who is like unto thee, O Lord? Alam niyo po ba na napaka-enjoyable at napakasarap sa puso ng mga salitang yan, no? Na kung saan patuloy nating makikilala ang karakter ng ating Panginoon, ang kanyang kalikasan, kung sino siya. Nakita natin nung linggo how compassionate ang ating Diyos. At ngayon, sa umagang ito, ang ifo-focus po natin, no, isa pang karakter ng ating Panginoon, a gracious God. Ang ating mapagpalang Diyos, ang ating mahabagin na Diyos, na kung saan mas makikilala po natin, ganyan ang ating Diyos, kung bakit lalayo ang takot, ang worry sa ating mga puso, at kung saan ma-enjoy natin ang mga panahon, kahit nandito tayo na napapaligiran ng mga challenges, difficulties, and problems, still, ma-enjoy natin ang life natin sapagkat nandyan ang Diyos na mahabagin, maawain, mapagpala na ating Diyos. At so umagang ito, makikita po natin, mas makikilala natin kung sino ang ating Diyos. God's grace is a gift.
ito po ay regalo. Often described with terms like undeserved. No? Regalo. Tayo ay undeserved before. No? Hindi tayo deserving para sa grasya, no? Para sa grace ng Panginoon, para sa pagpapala ng Panginoon, nang dahil sa kasalanan. Subalit sa pag-aaral natin sa mga nakaraang taon, mga nakaraang buwan, mga nakaraang linggo, nakita po natin, the undeserving now deserve this pagpapala. No? Napakabuti po ng Diyos. No? God gives all goodness freely. Wala tayong binabayaran sa kabutihan ng Panginoon. Wala tayong pinapalit sa kabutihan ng Diyos. Kahit sino tayo, nagkasalaman tayo, subalit ang kabutihan ng Diyos ay hindi nabawasan, lalong hindi nagbago. Napakabuti po ng ating Panginoon. God is gracious. Alam niyo po ba, gracious is an adjective. Sa Tagalog, pang-uri. Ano po? Paglalarawan, pang-uri. Gracious is an adjective that describes one's character and means merciful. No? Forgiving. Merciful, mahabagin, maawain. Forgiving, mapagpatawad. No? Compassionate, kind, soft-hearted. No? Tender-hearted. Sa Tagalog po, ito ay naglalarawan ng kalikasan, no, ng isang tao, kung tao ang pinututungkulan. At nangangahulugang ito ay, sabi natin, maawain, mapagpatawad, malambot ang puso, at magiliw ang puso. No? To be gracious, para po maging gracious ang isang tao, ito po yung to favor, to show kindness, no? Magpakita ng kabutihan, to an inferior, no? Doon sa mga undeserved, mga low, no? Least, and to be compassionate, to forgiving, no po? In the Old Testament of the Bible, this adjective applies only to God, because God is gracious, no? It indicates or indicative of His favor. Pabor. Ano po? Favor and mercy. His long-suffering and general inclination of His favor and kindness. Yung kanyang pabor, yung kanyang kabutihan, na kung saan tayo po mismo before are undeserved. Hindi po natin dinideserve ang kabutihan ng Diyos dahil sa kasalanan. Subalit, naging deserving tayo. And it is because of God is gracious. Because ang ating Panginoon ay mapagpalang Diyos, mahabaging Diyos, maawain na Diyos. No? Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. At tingnan po natin sa Isaiah. Ano po ang sinasabi dito? In English, the Lord longs to be gracious to you. No? He rises to show you compassion. Ang sabi po sa Tagalog, ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo. Tingnan po natin, naghihintay ang Diyos na tulungan niya tayo at kahabagan, sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan, fair and just. Pag sinabi nating makatarungan, walang pinipili. Kahit, sabi nga ni Robin Padilla, kahit sino ka man. Kahit sino ka man. Walang pinipili ang Diyos. No? Kahit ano yung title mo, kahit ano yung position mo, kahit ano yung iyong character,
hindi namimili ang Diyos sapagkat siya ay makatarungan. Mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Trust in the Lord is very important. Our faith to Him is very important. Libre ang faith. Free gift ang pananampalataya. At napakapalad natin. Sapagkat kung tayo ay mananampalataya, kikilalanin natin ang mga sinabi niya, ang mga ginawa niya sa ating mga buhay. Alam niyo po ba kung ano ang pangako ni Yahweh? Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan niya man. He is always waiting for us para tulungan niya tayo. Kung ang mga salita ng Diyos, ito ang nasa puso natin at kinikip natin, na napakabuti ng ating Diyos, matatakot po ba tayo? Maghahari pa po ba ang takot sa puso natin? Hindi na po. Mawawala unti-unti ang takot na yan hanggang sa ma-regain po natin ang tunay na kalayaan, kagalakan, kapayapaan, at ma-enjoy po natin ang buhay. Kahit nandito tayo sa mundong ito na punong-puno ng imperfections. Kahit nasa lugar tayo na hindi perpekto, ayon sa ating standard, still we can enjoy life. Still, we can have a happy, we can enjoy our freedom sa mundong ito. At yun po ang nais ng Diyos. Yun ang kanyang mga plano. Yun ang kanyang nais para sa kanyang mga anak. Sa mundong ito, walang inisip na hindi mabuti ang mga magulang. Ang tatay, ang nanay, para sa kanyang mga anak. Bago pa ipagbuntis yan, may plano na sila. One time, I asked yung aking pong mga inaanak sa kasal. Kumusta? Meron na ba akong magiging apo? Alam niyo po ba, pinaplano nila din. At ito ay ayon sa plano ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pinaghahandaan nila, no? Kasi mahal na mahal nila yung kanilang mga magiging anak. At yung mga may anak na, patuloy pa rin ang ating mga ginagawang mabubuti para sa ating mga anak. Merong bang magulang na nag-iisip ng masama para sa kanyang anak? Ano po? Generally, hindi po. Wala po, no? Yun ang yung tingin natin kasi kahit tayo mismo, hindi tayo mag-iisip ng di mabuti sa ating mga anak. Lahat ng pabor, ibibigay natin sa ating mga anak. It's because of love. It's because of we are treasuring our children. Minamahal po natin ang ating mga anak. God is gracious because He is love. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. He is gracious because of He is love. No po? It is His character. Karakter ng Panginoon. Ang siya ay magmahal. Ang siya ay umibig. Ang ibigin niya tayo. Ibigin ka niya, ibigin niya ako, ibigin niya tayong lahat. It is the character of the Lord. Ito ang kanyang kalikasan. Likas sa kanya ang magmahal. Likas sa kanya ang umibig. Ang ibigin niya ang kanyang mga nilalang. At tayo po yon. Naniniwala po kayo mga kapatid? God is love. Kalikasan ng Diyos. Kahit hindi natin ina-acknowledge, kahit hindi tayo nagre-return, di natin binabayaran, sinusuklian, ang kanyang pag-ibig still, mahal niya tayo. Ang katunayan, nagkasala na ang tao. Subalit, sa pag-ibig ng Diyos, dahil likas siyang mapagmahal, likas siyang maibigin, hindi niya hinayaang mapahamak ang tao. Hindi niya hinayaan na nasa kadiliman ng tao. Hindi niya hinayaan na mamatay ang tao, kundi ni-restore niya ang tao. Ibinalik niya sa dating pagkalikha niya. Amen?
ni-restore niya, ni-redeem niya. And it is because of the everlasting love of God. Unconditional. Wala kang ipapalit sa Kanya na pwede mong bayaran itong pag-ibig ng Diyos na binigay mo. At hindi mo kayang tumbasan ng pag-ibig na ito. At kapag ang karakter na ito ng Panginoon, no, itong kalikasan niya na maibigin, at pag tayo'y naniwala at nakilala natin sa Kanya, madali ding ibigin natin ang lahat ng uri ng tao na nakapaligid sa atin. Mabuti siya sa'yo, hindi siya mabuti sa'yo, magagawa mo ring ibigin siya ayon sa pag-ibig ng Diyos sa'yo. If you are recognizing that the Lord loves you so much, you can easily love the different kinds of persons. Magagawa mo ding mahalin ang iyong kapwa. Kung ikaw ay teacher, kaya mo ring mahalin ang iba't ibang klase ng estudyante na mayroon ka. Anuman ang kanyang family background, anuman ang kanyang attitudes, anuman ang kanyang upbringing, you can still love that student. Amen? And because you are inspired of the God's of love to you. Dahil kinilala mo yon, naniwala ka, minahal ni Kristo ikaw, kahit na ikaw pa'y nagkasala. No? Kasi hindi nagbago yon. Hindi nagbago ang kanyang pag-ibig sa'yo. Hindi nabungi, hindi nabawasan. Patuloy pa rin ikaw ay kanyang minahal. No? God is gracious because He is our Creator. Siya ang lumikha sa atin. At maging ang mga kinailangan natin sa mundong ito at kinakailangan pa ay nilikha ng Diyos dahil mahal niya tayo. He is our Creator. At walang makakagawa niyan. Ang Diyos lamang. Kaya niyong mag-create ng ibon? Magparami ng ibon, pwede. Maggumawa ng puno? Magparami ng puno, pwede. No? But as a Creator, only our God. Our God is the ultimate creator of everything in this world. And God is gracious because it is His covenant to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Ito ay kanyang covenant. Pag sinabi nating covenant, no, hindi po ito nababago. Mananatili pa rin ang covenant ng Panginoon. Ano ang covenant niya kay Abraham? Hanggang ngayon po ay nangyayari. Bakit ngayon ang Israelites, no? Yung mga Israelites, yung Israel, no? Pinag-iingatan ng Panginoon, pinagpapala ng Panginoon, it's because of His covenant to Abraham, to Isaac, and to Jacob. At maging sa kapanahunan po natin, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Laging nandyan ang Diyos, lagi niya tayong ginagabayan, lagi niya tayong ginaguide, lagi niya, yung pagpapala niya ay constant, hindi nababago. It's because of His covenant. Doon po sa mga Kristiyanong nabuhay sa panahon na yon. At hanggang ngayon, hindi po nabago ang covenant na ito. No? At ang ano po nila, no? Ang Israel ay pinahirapan ni Haring Hazael ng Syria, no? Subalit hindi sila pinabayaan ng Diyos dahil ito ang kanyang covenant. At mababasa po natin sa Exodus, no? 34:6-7. Paki-move nga po natin ang ating slide. No? Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moses at sinabi niya, "Ako ang si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal." Ang Exodus sa Old Testament. Hindi ako madaling magalit. Tingnan niyo po ang ating Diyos. Napakataas ng temper. No? Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong pinadarama. No? Continuously po ang pagpapadama ng Diyos ng kanyang pag-ibig. At sabi niya, ako'y nananatiling tapat. Ang tao,
Nagfe-fail po siya dyan. Minsan nangangako ang tao, pero once na dumaan siya ng mga circumstances, nababago ang kanyang pangako. No? Madalas po yan. Tayo po ganyan. No? Nagkakaroon tayo ng mga failure sa mga promises. No? Pero ang Diyos po natin, because He is a gracious God, mahabagin, mapagpala, hindi po nagbabago ang kanyang pangako. Sino man tayo, anuman ang mga ginawa natin, still ang Diyos hindi nagbago. Pero sister, bakit dumadanas ako ng ganito? Yan po ay bunga ng mga kasalanan natin. Hindi po yan kagustuhan ng Diyos. Ang Diyos natin ay constant, hindi nagbabago. Kung ano ang kalikasan niya noon, ngayon at magpakailanman, He will still the same. Siya rin po ay magiging tapat at mananatiling tapat sa kanyang pangako. This verse is a manifestation, no? And what we are experiencing now is a manifestation of faithfulness sa pinangako ng Diyos. Yung kanyang consistency, yung kanyang tinatawag nating constant, no? Hindi siya nagbabago, hindi siya nagfe-failed, hindi nababawasan yung kanyang katapatan. At alam niyo po ba, no? How is God gracious? Gaano po siya ka-gracious? Katulad nga ng isang example ko kanina. Think of a parent. Kung ang parent natin, hindi tayo pinababayaan, how much our God, hindi rin niya tayo pababayaan ng higit. Kung ang mga magulang natin, dahil sinabing mahal tayo ng Diyos, kung ito ay pinaniniwalaan natin, mahal tayo ng Diyos, ang ibig sabihin, hindi niya tayo pababayaan. Kung ang mga magulang nga sa mundong ito, hindi pinababayaan yung mga anak nila, how much our Father, no? Yung ating Diyos, na hindi rin niya tayo pababayaan. No? Ang mga magulang nagpo-provide ng clothing, food, shelter, education, everything for their children. Ang Panginoon, lahat-lahat ng kailangan natin noon pa man sa Genesis, ibinigay. Lahat-lahat. Walang in the future na lang yung ganito. Wala. Sa mula pa ng lalangin ng Diyos ang tao, bago pa man nilalang ang tao, inuna niya yung pangangailangan ng tao. Inuna niya, pinrepare niya. Ito ang kakailanganin ng aking mga magiging anak. Ipinrepare niya. Walang kulang. Sobrang sapat ang pangangailangan ng tao. Hindi nga siya kailangan magtrabaho eh. Everything is provided in the environment. Nandyan lang. Di nga niya kayang pagtrabahuin eh. Pero tingnan po ninyo, ano ang naging bunga ng kasalanan? Yung swail, no? Yung pagtalikod ng tao sa Diyos. Yung kanyang naging kasalanan, anong naging bunga? Siya ay nahirapan. Pero ito ba ay ninais ng Diyos? Hindi. Hindi ninais ng Diyos na siya ay mahirapan. God does the same thing. Yan ang ginawa niya sa atin. No? Hindi rin niya tayo pinahihirapan. Kung nahihirapan tayo, hindi yun kagagawan ng Diyos. Ito ay bunga ng ating pagswail. No? Yung hindi natin pagsunod sa ating Diyos. No? Ito yung bunga ng weak relationship. Yung hindi natin siya tunay na kilala. Hindi natin alam kung ano mga pangako niya, kung ano ang mga inihanda niya. Lack of knowledge sa kanyang mga salita. Ignorance sa pag-ibig ng Diyos, sa tunay na pag-ibig ng Diyos. Hindi natin tinitingnan yan, hindi natin ini-ignore natin. No? Ito po ang nagiging bunga kung bakit nahihirapan ng tao. Hindi dahil ang Diyos ay pinaparusahan ka kasi nagkasala ka, ang Diyos ay tinuturuan ka ng lesson. Hindi po yun ang Diyos natin. No? Siya, lahat ng mabuti ang kanyang ginawa. Lahat ng mabuti ang kanyang ibinigay sa atin. At sabi po sa Ephesians 1:7, pinapakita po yung
God's grace. Yung pagiging mapagpala ng ating Panginoon. Sabi niya, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Napako, namatay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At ito ay sa pamamagitan ng nabuhos na dugo sa krus ng Kalbaryo. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Binigay na niya ang lahat, tumalikod pa rin ng tao, nagkasala pa rin ng tao, pero hindi tayo iniwan ng Diyos. Ano ang inisip ng Diyos? Ang i-restore niya tayo. Ang iligtas tayo mula sa kamatayan. Inialay, no? Ang kanyang buhay, ang buhay ni Kristo, no? Upang sa ganon tayo ay ma-redeem, ma-restore. At alam niyo po ba, binura na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Kinalimutan niya dahil sa kanyang pagmamahal. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. At ganyan kasagana ang kanyang kagandahang loob. Ganyan ka-rich ang puso ng ating Panginoon. Yung sobrang pagmamahal. Kinalimutan ang ating kasalanan. Binura, nirestore niya, binalik niya sa dati niyang kalagayan. Yan po ay isang magandang balita, no? Napakagandang balita po niyan. At tingnan din po natin, God is always gracious. Lagi-lagi. No? Hindi lang napapanahon. Tingnan mo natin sa James 1:17. No? Ang lahat ng mabuti at ganap ay kaloob ng Diyos. Lahat ng mabuti, kaloob ng Diyos. So yung hindi mabuti, kalooban ba ng Diyos yun? Binigay ba ng Diyos? Hindi. Ang sabi dito, ang lahat ng mabuti at ganap ay kaloob ng Diyos. Buhat sa Diyos, mula sa Ama, na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago. Amen? Hindi siya nagbabago. Hindi siya nagdudulot ng kahit bahagyang mangdilims dahil sa pagbabago. Wala siyang participation sa mga hindi magaganda na nangyayari sa ating mga buhay. Hindi yan ninais ng Diyos, ni inisip man lang, sapagkat ang kanyang puso ay punong-puno ng pag-ibig sa atin. Yan po, kung yan ang mananatili sa puso natin, very inspiring. Ang sarap malaman ng bagay na yan. Yan ang magmo-motivate sa atin kung bakit tayo po ay magiging mabuti. Kung bakit tayo ay makakagawa ng mga mabubuting bagay. It's because of we are inspired. We are motivated by God's love, by God's grace. So, to His children. At tayo po ang mga anak ng Diyos. No? Inihanda na niya ang lahat ng mabubuting bagay noong pang-una. At sa ating kapanahunan, everything is provided. Kung yan po ang nakikita natin, kung yan po ang nararanasan natin, no? Kung nakikita natin, yan ang mangyayari. Kung di natin nakikita yan, hindi yan mangyayari. Kailangan makita natin yon. At para makita natin yan, kailangan makilala natin kung sino ang nagsabi niyan, kung sino ang naghanda niyan. At yan ang ating Panginoon. Continuously seeking His goodness, continuously believing in what He said, and what He is saying. Yan po ang kailangan lang natin. And these verses, no po? Okay? Sa Ephesians, hindi po. Ano po yung sinabi niya? Ito po isang inspirasyon nito. Ito, palasak na. Pero ako lagi kong inuulit yan sa aking kaisipan, sa aking puso. For God so loved the world. Anong verse po yon? Oo.
Hindi lang po natin dapat memorize yan. Ramdam natin dapat yan. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, for whoever believeth in Him shall not perish, but have an everlasting love. Wala po dyan. No? So, napakabuti ng Diyos. Mahal niya ang mundo. Mahal niya ang tao. Kaya hindi niya hinayaan na mapahama. Na dapat wala nang pag-asa ang tao. Na dapat wala na tayo. No? Subalit mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, ibinigay niya ang bugtong na anak upang tayo ma-restore. Upang tayo mula sa kadiliman, mapunta tayo sa kaliwanagan. Ma-redeem, mabura ang mga kasalanan natin at magkaroon tayo ng bagong pag-asa, buhay na ganap at kasiyasiya. At yan po ang ating ina-aspire. Ano po? Na talagang ma-enjoy natin fullness. No? To the maximum ang pinlano, inihanda ng Diyos para sa ating lahat. No? Tingnan po natin sa Joel 2:13. No? Naha-highlight po ang kalikasan ng Diyos. Ang sabi dito, magsisi kayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa. Ano daw ang ating Diyos? Handang magpatawad. Nagkakasala ang tao pero nakalaan ang kanyang kapatawaran. Ganyan kabuti ang Diyos. Nagkakasala ang tao pero handa, no, ang kanyang kapatawaran. Lagi siyang willing to forgive because our God is a God of forgiveness. Very forgiving, mapagpatawad, laging handa, laging ready na patawarin ka. Di ka pa nagkakasala, pinapatawad ka na niya. No? Hindi siya nagpaparusa sa mga nagsisisi. Yun ang difference. Kapag kinilala natin ang ating kasalanan, nagsisisi tayo, ang Diyos ay laging prepared to forgive us because He is God of forgiving. Napakabuti ng ating Panginoon. No? Napakabuti po ng ating Diyos. No? Talagang wala siyang katulad. No? Wala siyang katulad. Hindi natin siya maiko-compare. At tingnan din po natin sa Titus 2:11. Ano po sabi dito? Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Meron po bang itinangi ang Diyos? Nung nagbigay po siya, nung binigay po niya ang kaligtasan na yan? No? Wala siyang itinangi. Kahit sino ka pa. Kahit ano ka pa. Walang itinangi ang Diyos, ibinigay niya ang kaligtasan sa lahat ng kanyang mga nilalang. Sa lahat ng tao. Ito ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Sa kabutihan ng Diyos. No? So God is so gracious. Mapagpalang Diyos. Mahabagin na Diyos. Diyos na hindi nagbabago. No? Hindi kailanman nawawala. Laging nandyan. No? As we seek God for who He is, no? For who He is, we gain understanding about Him. Kapag ginanap po natin ng Diyos, kapag sinik natin ang Panginoon, makikilala natin siya ng lubos. Magkakaroon tayo ng kaalaman patungkol kung sino siya. No? At pag nagkaroon po tayo ng kaalaman, malalaman natin kung anong karakter ng Panginoon, kung ano ang kanyang kalikasan, ganun din, magmamanifest din sa atin bilang mga anak niya. We cannot be gracious with our own.
We can be gracious because we have gracious God. And if we believe that He is so gracious, you will be gracious to your fellow men. Magiging gracious ka din. Magiging mapagpatawad ka. Magiging mahabagin ka rin. Matulungin. Mabuti. Makakagawa ka ng mabuti. Kahit sino pa siya, kahit ginagalit ka niya. It's because you are not inspired by what He is doing to you. It's because of you are inspired for what the Lord is doing in your life. Amen? Ganun po kabuti ang ating Diyos. No? In 1 Peter 5:10 to 11, pagkatapos ninyong magtiis, no, sa loob, ito po, part ng sulat ni Peter, no po, sabi niya, pagkatapos ninyong magtiis sa loob, sa 1 Peter 5:10 to 11 po ito, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan na lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Ang sarap-sarap po na basahin natin yan at ilagay sa ating mga puso na ang ating Diyos ay tunay na mapagpalang Diyos. Siya ang nagbibigay ng healing, kagalingan. Kailangan po ito ay mapaniwalaan natin sa ating mga buhay. Hindi matitinag ang ating pagtitiwala sa Diyos. Yan ang kailangan nating atimin sa ating mga buhay. Whatever the circumstances, maniwala tayo sa Kanya sapagkat Siya ay Diyos na totoo, Diyos na tapat sa Kanyang mga sinabi. Hindi Siya sinungaling. Kung ito po ang mapapaniwalaan natin sa ating mga buhay, sa ating mga puso, ano po? Magiging matatag tayo. Kaya nga, there is hope in Him. Magiging matatag tayo, ang pundasyon natin ay magiging matatag. Hindi tayo kayang matinag ng problema. Hindi tayo pwedeng matinag ng mga suliranin, ng mga challenges sa ating mga buhay. Sapagkat meron tayong Diyos na nasa atin ngayon kung bakit tayo ngayon ay matatag. Kung bakit ngayon tayo ay may pag-asa. Kung bakit hindi tayo kaagad-agad na igugupo ng mga problema sa buhay. Ano po? Yan po ay isang katotohanan. And God's grace is unmerited favor. Pabor po ng Diyos yan, na in-extend niya sa atin. Showering us His love and forgiveness. Dahil sa pag-ibig niya, napatawad niya tayo. Dahil sa agandang loob niya, may pag-asa tayo. Dahil sa kabutihan niya, na-overcome natin ang lahat ng bagay. At napoprovide niya ang mga kinakailangan natin. It's because in Him, there is victory. In Him, there is freedom. In Him, we have everything. In Him, someday, pagbalik ng Panginoon, tunay na mararanasan natin ang kabuuan, yung fullness of His grace. Napakabuti po ng Panginoon. God's grace is abundant and overflowing. Hindi lang po patsi-patsing yung binibigay ng Diyos sa atin. Kaya kung yun po ang paniniwalaan nyo, noong araw, nakita ko yung sarili ko po, magle-level up ang pananampalataya mo sa Panginoon. Magle-level up din po yung ma-enjoy mo. Kasi parang yan po ay mga password ng katotohanan ng kanyang sinabi. Ibig sabihin yung manifestation ng kanyang mga pinangako. Noon kasi napaka-limited ng pinaniniwalaan natin. Ito lang sapat na sa akin, okay na ako dito. Hindi po yun ang binigay ng Diyos. Best ang binigay ng Diyos. The best, the most, the super. Yan po ang binigay ng Diyos sa atin. At kung yan po ang ating makikita, makikilala at maintindihan, yan po yung mararanasan natin. The best, the most, the top. Yan po ang nais niya. Dahil alam niya kung ano ang mabuti sa kanyang mga
anak. God's grace not only forgives, but also removes the burden of guilt. Madalas ang tao, nagigilт pa rin siya. Kasi hindi siya tunay na fully naniniwala na pinatawad ng Diyos, binura na ang kanyang kasalanan, no? Kinuha na siya sa kadiliman at nilagay sa kaliwanagan, hindi pa rin niya napapaniwalaan yon. Kaya nandoon pa rin ang guilt. Hindi pa nagiging malaya. At tayo po bilang Kristiyano, umaalis na tayo doon. No? Nagle-level up na tayo sa pagkakakilala na natin sa Panginoon, who He is in our life, and who we are in Christ. Alam natin that we are standing in the higher ground. We are highly favored. Hindi favored. Highly favored. We are chosen. We are lovable. Amen? Napakabuti. Dapat yun ang makita natin. Hindi natin makita yung kahinaan natin, kundi yung kalakasan natin because of the Lord. Yan po dapat ang makita natin. No? Amen. Napakabuti talaga ng ating Panginoon. And our gracious God offers us a fresh new start. Once na sinik natin siya, once na nakilala natin siya ng lubos, hindi mangyayari yan in 1 month. Hindi mangyayari yan in 1 year. Magpatuloy po tayo. Magpatuloy tayo sa ating cell group. Yun kasi ang ating opportunity to hear the Word of God. Magpatuloy tayong basahin ang kanyang mga salita. Enjoy and enjoy the Word of God. Amen? At habang binabasa natin yan, mas nakikilala natin siya, mas na-enjoy natin ang buhay Kristiyano. Mas na-enjoy natin ang katotohanan ng kanyang sinabi. Once na nakilala natin siya, doon mo lang talaga makikita how great is our God. How God is so much lovable. Gaano siya kamaibigin sa atin. At para sa ano lang yan, na-enjoy natin ang pag-ibig ng ating mga asawa. Na-enjoy natin ang pag-ibig ng ating mga magulang. How much more the love of God? Walang kondisyon. Malawak, malalim, mataas, masagana ang kanyang pag-ibig. Kaya sapat siya sa ating mga buhay. Sa pag-ibig pa lang, overflowing. Ang kaakibat ng pag-ibig, lahat ng mabubuti. Pag umiibig ka, anong gagawin mo? Makapabubuti. Mahal kita, tapos gagawan kita ng masama. Contrary yun. Di ba? Pag mahal kita, ang gagawin ko, mabuti. Dahil mahal tayo ng Diyos, ang ginawa niyan sa lahat-lahat, mabuti. At nais niyang tayo ay maging mabuti. Kaya nga, nandyan ang opportunity. Do not absent sa mga pagtitipong katulad nito, mga cell groups, at do not absent na isik mo ang Word of God day and night. Walang dahilan ng tao. Busy ako eh. Bakit ako? Kahit sa sasakyan lang, nakakapakinig ako. No? Kahit nasaan ako, nagsiseminar ako, nakakabasa ako. So walang dahilan, ikaw lang ang gagawa ng dahilan. It's not, hindi po reason yun. So as recipient of this grace, gracious ang ating Panginoon, no? As recipient, ano yung magiging response natin? Acknowledge Him. Gratitude. Pasalamatan natin ng Diyos sa kanyang pagiging gracious, sa kanyang pagiging maawain. As part of this acknowledgement, magmamanifest sa atin kung anong karakter ng Panginoon. The manifestation of God's love, the manifestation of His goodness, the manifestation of His grace, yun po mag-overflow sa atin, papunta sa mga tao na kakahalbili natin. Saan ka man, anong institution ka man, anong agency ka, ano man ang mundo mo, saan ka man, yan ang makikita sa iyo, ang karakter ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay nasa atin, nabubuhay tayo ayon sa pag-ibig ng Diyos, yan ang makikita sa atin. Amen? What a gracious God we have. At yan po ang ating dapat na paniwalaan. Music please. Magandang umaga po sa inyong lahat. No?
Enjoyable po ba ang salita ng Diyos? Yes. Alam niyo po kung mararanasan nating lahat gaano ka-enjoyable ang pag-ibig ng Diyos, napakabuti po ng Panginoon. Makikita natin kung sino ang ating Diyos sa ating mga buhay at sino tayo sa ating Diyos. Yes, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. 1, 2, 3, yan. Mike, mahal niya si Ellen. Okay, praise God. So, palamukan natin ang Panginoon. Tunay na siya ay napakalaki ng kanyang biyaya at hindi natin masasagad. Hindi natin ito masasagad sa buhay natin kung gaano siya kabiyaya. Kaya, nasa tao lamang kung bakit lubos niyang hindi naranasan ang lahat ng ginawa ng Diyos. Kaya mga kapatid, tayo lahat ay sama-sama. Hindi tayo naglilingkod, hindi tayo nagbibigay para ang Diyos ay maging masaya sa atin, ma-please siya. Pero, nilikha ka pala ng Diyos, siya'y masaya-masaya na sa buhay mo. Para yung mga anak mo, masaya-masaya ka na nung siya ay naipanak. Hindi nung nagsweldo siya at nagustang plato, ay doon ko palang masaya. Hindi po. Wala pang ginawa anak, ikaw ay masaya na. Ganoon ang Diyos. Kanyang biyaya. Kaya salamat kay Ma'am Jem sa kanyang pagbibigay ng mensahe at sa mga taong pamilya niya na siyang sumusupport sa kanya. Ang mister niya ay talagang mapagmahal din sa kanya. Ay ang mga mister ng mga CFSM dito ay magmamahal sa mga asawa. Amen? Sige. Purihin ng Panginoon. Pero isang bagay na ipaalala ko na kung saan ang biyaya ng Diyos ay nandyan na. Wala kang ginawa. Hindi pa makasalanan ka pa, nandyan na ang biyaya ng Panginoon. Hindi nung tumanggap ka sa Kanya at ikaw ay nagkaroon ng biyaya. Hindi po. At tunay nga po na sa Kanyang biyaya ay Romans 5:2 ay yung ma-access ang biyaya ito sa magitan ng faith. So, ang faith ay kailangan para ma-access natin ang biyaya. No? Romans 5:2. Ngayon, ang biyaya ng Diyos ay nandiyan na. Nasabi ko rin na. At nasabi ni Ma'am Jem. Suwalit ang pananampalataya ay napakahalaga. At ang pananampalataya ay dumarating sa magitan ng pakinig ng salita ng Diyos. Romans 10:17. Napakahalaga ang salita ng Diyos. At ang pananampalataya, pagtitiwala, ay ito ay patungkol sa Kanya. Hindi patungkol sa iyong pananampalataya.
kung paano siya paninula. Pinaniwala ko. Hindi po ganoon ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagkilala sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ang pananampalataya, ang pagtitiwala ay pagkilala sa Kanya ng lahat ng ginawa at binigay sa ating mga buhay. At kung di natin naranasan, halimbawa ako, di ko naranasan ang kompleto kagaligan, hindi ibig sabihin ang Diyos ay hindi kumilos. Hindi siya gumawa. It's a matter of continuing knowing God in our life. Kaya mga kapatid, lagi sinasabi, sama-sama tayo at tayo po ay patuloy na mag-learn. Ano yung mag-learn? Matuto ng kanyang mga salita. Upang sunod, tayo lahat ay sama-sama na nagpupuri ng taos puso, nagbibigay, naglilingkod, na taos puso, hindi na pimilitan, at hindi tayo ay pimilitan, at hindi tayo tinutulak lamang, at parang Diyos ay may siyan sa atin. Kundi tayo po ay kusa na naglilingkod at nagbibigay sa ating Panginoon. Amen? Palakpan natin, Panginoon. Palakpan natin ang Diyos sa kanyang tagapagsalita sa umaga ito. Next Sunday po, ako po mag-preach. At napakalaga rin po ng aking isi-share, slow to anger. Kaya makita po natin ang Old Testament at saka New Testament. Okay, let's all stand. Palakpan natin muli ang Panginoon. Lord God, we thank you for everything you have done. We thank you, Lord, for your love. We thank you, Lord, for your goodness. Lord, salamat sa iyong tagapagsalita, sa kanyang pamilya, at naroon, Panginoon, ang iyong pagpapala at biyaya sa mga buhay. Salamat din ang bawat isa amin ay nagtunay, Panginoon, ay ikaw ay patuloy namin naranasan at patuloy kayong napapalaya at tunay nga po, nagiging magaan at kasiyasiya ang buhay namin dahil ginawa mo na ang lahat para sa amin. Kaya ikaw ang tunay na sabat, ikaw ang tunay na rest sa buhay namin. We give you praise and glory in Jesus' name, in the name of Father, and of Son, and of the Holy Spirit. Amen.